Bakit tayo tumatanda? Ako si Josh ng The Infographic Show at ngayon sasagutin natin ang tanong na yan. Hindi ito kasimple gaya ng inaakala mo. Nakakagulat para sa isang bagay na pangkalahatan, ang mga dahilan kung bakit tayo tumatanda ay nananatiling misteryoso. Sa ngayon, may higit sa 300 teorya ang mga siyentipiko kung bakit tayo tumatanda. Magsimula tayo sa basic. Ano ang ibig sabihin ng pagtanda? Hindi lang ito dahilan para sigawan ang mga bata, binabago rin ito halos lahat sa isipan at katawan mo. Maaring ikagulat mo kung aling bahagi ng katawan ang pinakamabilis tumanda. Sa pagtanda, napuputpod ang genetic material, tissue at selula mo. Lumalala ang pinsala at humihina ang pag-ayos ng katawan sa paglipas ng panahon. Habang nababawasan ng stem cell, bumabagal ang paglago ng ibang tissue at tumataas ang risk ng mutation. At ang pangunahing dahilan ng pagtanda ay matatagpuan sa isang partikular na bahagi ng selula, ang mga telomere. Ang mga bahaging ito ng DNA ay nasa dulo ng iyong mga kromosoma na nagpoprotekta sa mga ito laban sa pinsala. Tuwing naghahati ang selula, 30 hanggang 200 nucleotide ang nababawa sa telomere. Habang tumatagal, lumiliit ang proteksyong ito kaya humihina ang kromosoma. Sa kalaunan, sobrang umiikli ang mga ito kaya hindi na makakahati ang mga selula. Ang resulta ay mas maraming nasira at luma ng mga selula na siyang nagtutulak sa proseso ng pagtanda. May dalawang pangunahing dahilan kung bakit ito nangyayari. Mapapapansin mo sa paligid na magkakaiba ang bilis at paraan ng pagtanda ng tao at kadalasan di mo inaasahan ang dahilan nito. Kaya malinaw na kahit papaano naaapektuhan ng iyong mga ginagawa ng mga bagay na nalalantad ka at ng paraan ng iyong pamumuhay ang pagtanda. Ang mga salik na iyon ay extrinsic aging at karamihan sa mga ito ang binabanggit ng iyong doktor. Iwasan ang paninigarilyo, labis na alak, stress, hindi balansing pagkain lalo na junk at processed food, sobrang konti o daming pagkain at labis na UV rays. Ayon sa pag-aaral ng University of California, San Francisco, ang mga taong may malusob na gawi gaya ng ehersisyo, plant-based diet at mababang stress ay nagkaroon ng halos 10% pagtaas sa haba ng telomere. Kahit ang iyong kinaroroonan ay maaring makaapekto sa pagtanda, ang polusyon sa hangin ay naglalantad sa katawan sa mga mapanganib na sangkap na nagpapabilis ng pagtanda ng mga selula. Ayon sa pananaliksik mula Scotland hanggang Taiwan, ang mga taong madalas malantad sa polusyon tulad ng usok ng industriya o wildfire ay kadalasang mas matanda ang biological na edad kaysa aktual nilang edad. Ang kanlurang India ay isa sa may pinakamatinding problema sa polusyon sa hangin sa buong mundo. Hindi lang nila nararamdaman na mas mabilis silang tumatanda dito, kundi nagpapakita rin sila ng mga palatandaan ng maagang pagtanda. Kahit malinis ang hangin, may isa pang salik na baka hindi mo alam. Ang mga nagluluto gamit ang uling o biomass na naglalabas ng polusyon ay mas mataas ang panganib ng maagang pagtanda, paghina ng isip at 25 to 34% mas mataas na tsansa ng neuropsychiatric na sakit. Sa maraming lugar sa mundo, mahirap pa rin kumbinsihin ang mga tao na seryosuin ang mga sanhi nito. Bakit kaya? May mga ayaw magbago ng pamumuhay o maglabi para sa kalikasan dahil naniniwala silang hindi na mababago ang pagtanda at may punto rin sila. Dahil ang intrinsic aging, isang malaking salik ng pagtanda ay nagmumula sa loob. May kinalaman ito sa pagtanda ng iyong mga selula habang tumatagal at naniniwala ang maraming siyentipiko na ang takdang panahon nito ay nakatakda na mula pagkasilang mo. Isa pa itong bagay na pwede mong isisi sa iyong mga magulang. Marami pa. Ayon sa mga siyentipiko, may panloob na molecular na orasan. Sa pagtanda at paghahati ng selula, nababawasan ang kakayahan nilang mag-repair ng damage, magreplika ng tama o maghati pa. Ayon dito, ang orasan ng katawan ang nagtatakda kung kailan magsisimulang magbigay babala ang iyong mga selula. Ipinapakita ng pag-aaral na hindi ganap na nakatakda ang orasan at may eksperimento ring nagpapakitang maaari itong mapabagal. Napansin ng mga eksperto na kadalasang namamana sa pamilya ang pag-abot ng 100 taon, kaya naniniwala ang mga siyentipiko na may bahagi ang gene sa haba ng buhay. Nagsagawa sila ng isang pag-aaral na natuklasan ang mga babaeng kapatid ng mga sentenaryo o yung mga nabuhay ng lampas. 100 taon ay 8 beses na mas mataas ang tsansang na umabot din ng 100 taon. Mas mataas ng 17 beses ang tsansa ng mga lalaking kapatid na maging sentenaryo kumpara sa pangkalahatang populasyon, kaya may genetic na dahilan ang pagtanda. Isang grupo ng mga siyentipiko ang unang nagtantya na ang heritability ng haba ng buhay ay nasa pagitan ng 10 hanggang 25%. Matapos ang pananaliksik, natuklasan ni Ben Shenhar, isang biopisiko, at mga kasamahan na mas mataas ang heritability ng tao sa 55% kaysa sa dating pagtataya. May ibang pag-aaral na nagulat ng 40 hanggang 50% na ugnayan. Bakit na ba may orasan ang katawan? Sabi ng ilang siyentipiko, ito ay dahil sa ebolusyon at reproduksyon. Sa madaling salita, pinapabora ng ebolusyon ang mga gene na nakakatulong mailipat ang iyong gene sa susunod na henerasyon.
Kapag napalaki mo na ang anak mo at kaya na nilang mag-alaga sa sarili, hindi na mahalaga sa ebolusyon ang mangyayari sa iyo. Ayon sa teoryang iyon, pagpasok ng gitnang edad at pagkawala ng kakayahang magparami ng mga lalaki at babae, humihinto ang katawan sa labis na pag-aalaga sa sarili. Ang pag-aayos ng mga selula o ang perpektong pagdami nito ay gumagamit ng maraming enerhiya at mga resources at hindi ito maaring magpatuloy magpakailanman. Kaya pagkatapos ng lahat ng yon, ano nga ba ang pangunahing dahilan kung bakit tayo tumatanda? Kaya kayang pigilan ito ng aghambalang araw, ng tuluyan? Hindi tulad ng sinasabi sa TikTok, ang pagpapahaba ng buhay ay hindi tungkol sa pag-inom ng 3,000 supplements na pinopromote ng mga influencer. Mas simple lang ito at kaya mo itong gawin ngayon din. Nalaman ng mga eksperto na ang calorie-restricted na dieta na kompleto sa nutrisyon ay nakakatulong sa pagpapahaba ng buhay. Hinati ng National Institute of Health ang 200 voluntaryo sa 2 grupo. Ang isa nagbawas ng 12.2% calories sa loob ng 2 taon. Ang isa nanatili sa normal na dieta. Bukod sa 10% na nabawas sa body fat ng grupong nag-calorie restriction, napansin din ang mas mabagal nilang pagtanda batay sa clinical blood biomarker. Napabagal nila ang pagtanda nila ng 2 hanggang 3%. Bagamat mukhang maliit lang yon, malaki ang epekto nito sa pagdaan ng panahon. Bakit nga ba ito nangyayari? Ayon kay dietitian Beth Sherfoni, ang healthy at calorie-restricted na dieta ay tila nakakabawas ng pamamaga na malaking bahagi ng pagtanda. Ang pamamaga ay tugon ng katawan sa pinsala, sakit o foreign substances. Ngunit kapag madalas na trigger ng polusyon, carcinogen o stressors, mas mabilis masira ang immune cell. Ang mga di gumaganang immune cell ay hirap magtanggal ng patay o sirang cell, kaya naiipon ng mga ito at naapektuhan ang mga organo, tissue at sistema ng katawan. Pero sabihin natin hindi mo kayang mabuhay nang walang pizza. Sa bagay, dapat may ibang ultratech o siyentipikong paraan para mapigilan ang pagtanda, di ba? May ilang siyentipiko na parang si Frankenstein na nagsasaliksik kung ano ang magagawa nila tungkol sa usaping kamatayan na ito. Binago nila ang isang gene sa ilang hayop at sa kanilang pagkabigla, napahaba nila ang buhay ng mga hayop, ang gene na PUF60. Ang mga hayop na ito ay mga bulate. Ang PUF60 ay may papel sa RNA splicing. Maaring yun na ba ang susi para mabuhay ng higit 100, 200 o baka sapat pa para tunay na magretiro? Pero iba ang resulta sa mga tao. Sa kasamaang palad, kahit na ang pagbabago ng PUF60 ay malaki ang napahaba sa buhay ng mga bulate, hindi ito nagkaroon ng parehong epekto sa mga tao. Sa katunayan, kabaliktaran pa ang nangyari sa mga tao. Ang mutasyon sa PUF60 ay nagdudulot ng neural, mental, pisikal na problema at nagpapalala ng tumor at kondisyon ng may kanser. Kaya lalo pang sinuri ng mga siyentipiko kung paano nakatulong ang PUF60 sa pagpapahaba ng buhay ng bulate. Lumabas na ang pangunahing epekto ng mutasyong ito ay ang depektibong paggawa ng protina na nakakaapekto sa mTOR signaling pathway. Ang mTOR ay nasa loob ng mas malaking complex, ang mTOR-C1, na parang control center ng metabolismo ng selula. Nalaman ng mga mananaliksik ng pagpigil sa mTOR-C1 ay nagpapabagal sa paglaki ng selula at pagtanda, habang ang pagmamanipula sa PUF60 ay negatibo ang epekto sa tao. Naniniwala ang mga doktor na ang pagtutok sa mTOR-C1 gamit ang ilang gamot ay makakapagpabagal ng pagtanda at makakaiwas sa kanser. Nagpasya ang isa pang pangkat ng mga siyentipiko na upang matukoy ang mga sanhi ng pagtanda, kailangan nilang tingnan ang organo na pinakamahusay na nagbabadya ng mabilis na pagtanda at ang pangunahing palatandaan ng maagang pagkamatay, ang utak. Ayon kay Dr. Wiscoray ng Knight Initiative for Brain Resilience, ang utak ang susi sa mahabang buhay. Bagamat lahat ng sistema ng katawan ay naaapektuhan ng pagtanda, hindi ito pare-pareho. Sa katunayan, isang pangmatagalang pag-aaral sa kalusugan sa New Zealand na tinatawag na Dunedin Study ang nakatuklas na ang iba't ibang organo ay maaring tumanda sa magkakaibang bilis kahit sa isang tao. Kung madalas kang maghersisyo pero naninigarilyo, maaring utak at kalamnan mo ay parang 25 anyos kahit 40 ka na. Pero ang baga at daluyan ng dugo mo ay parang nagretiro na. Madaling maapektuhan ng otak dahil karamihan sa neuron ng matatanda ay di na naghahati-hati at kailangan magtrabaho habang buhay. Kung nagtrabaho ka sa customer service, mapapansin mong may ilang tao na parang di gumagana ang neuron nila. Marahil dahil hindi na naghahati ang selula ng utak, mas madali silang masira at humina ang kakayahan. Si Dr. Wiscoray at ang kanyang mga kasamahan ay nag-aral ng mahigit 44,000 katao na may edad 40 hanggang 70. Sinundan nila ang mga ito sa loob ng 17 taon. Natuklasan nila na ang 67% na may pinakamatandang utak ay may 182% mas mataas na panganib mamatay sa loob ng 15 taon. Ang mga may pinakabatang otak ay may 40% mas mababang panganib sa parehong panahon. Pero paano masusukat ang edad ng otak?
Tinukoy ng mga siyentipiko ang edad ng 11 organo gamit ang isang paraanan at papaliwanag kung paano at bakit tayo tumatanda. Hindi nila binilang ang mga kulubot kundi ang mga protina, humigit kumulang 3,000 lahat. Sa mga ito, 15% ay sa isang organo lang at ang iba ay mula sa iba't ibang organo. Sa tulong ng algorithm para ayusin ang mga protina ayon sa organo, nakabuo sila ng organ-specific protein signature na tumukoy sa edad ng mga internal na organo. Isa sa pangunahing senyales ng pagtanda ay ang pagkawala ng proteostasis o kakayahan ng katawan na tiklupin, panatilihin at sirain ang mga protina sa mga selula. Habang tumatanda ang ating katawan, ang network na responsible sa pagkontrol ng kalidad ng protina ay nagsisimula ng magpabaya sa trabaho. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang maling pagtiklop ng protina ay sanhi ng mga sakit gaya ng Parkinson's, Alzheimer's, Huntington's disease at iba pang degenerative na karamdaman. Ang isang bagay na hindi sila sigurado ay ang tanong na parang manok at itlog tungkol sa pagtanda. Ang pagtanda ba ang sanhi ng mga aberya sa protina o ang pagbaba ng proteostasis ang nagdudulot ng pagtanda? Kung mahalaga sa iyo ang haba ng buhay, bigyang pansin ang selula ng otak kaysa kulubot sa mata. Matibay din ang puso at baga basta mag-ehersisyo at iwasan ang paninigarilyo at labis na katabaan. Malaki ang tsansang magtuloy-tuloy silang gumana hanggang sa iyong 90s basta walang pumalyang iba. Ngunit may mga sistemang siguradong hihina habang tumatanda ka kahit anong gawin mo. Tulad ng pagbaba ng bone density at muscle mass, halimbawa, sa pagitan ng edad na 30 at 60, bumababa ang bone density. Sa pagitan ng 30 at 75, mawawala ang kalahati ng muscle mass mo at dodoble ang taba sa katawan. Makakatulong ang ehersisyo para pabagalin ito, pero di nito kayang pigilan ng tuluyan. Lulabo rin ang paningin mo. May dahilan kung bakit ikaw ang pinapabasa ng menu ng magulang mo. Sa ating 40s, tumitigas ang lente ng mata, kaya nagkakaroon ng presbyopia o hirap makita ang malalapit na bagay. May paparating na promising na paggamot sa pagtanda na may kinalaman sa dugo ng mga bata kahit medyo nakakatakot pakinggan. Nag-eksperimento si Dr. Wiscorey sa mga daga at natuklasan na pag nilagyan ng dugo ng batang daga ang matanda, nagbago ang gene activation sa matandang daga. Tumaas ang plasticity ng ilang bahagi ng otak at gumanda ang pagkatuto at memorya. Kaya ngayon, ang medical team na gumagamot sa pagtanda ay tumitingin na sa dugo mula sa umbilical cord ng sanggol. Nakita ring positibo ang epekto ng dugo mula sa umbilical cord ng sanggol na itinurok sa daga. Kaya posible ring gumana ito sa tao. Naniniwala ang iba na nasa atin na ang susi sa pagbagal ng pagtanda, pero maraming ayaw itong gawin dahil nangangailangan ito ng araw-araw na pagsunod sa isang malusog na pamumuhay bukod pa sa tamang pagbabawas ng kalori habang tumatanda ka. Ayon kay Luigi Ferrucci ng National Institute on Aging, hindi kailangan ng mahiwagang tableta sa pagtanda dahil mayroon na umano nito. Ano ito? Iwasan ang sigarilyo, panatilihin ang tamang timbang, sapat na tulog, magpabakuna, magpa-screening sa cancer, kontrolin ang alta presyon at kolesterol. Lahat ng ito ay makakapagpahaba ng buhay mo ng mga 10 taon. Ano ang pinakamainam gawin para mapigilan ang pagtanda? May matibay na payo si Ferrucci tungkol dito. Ang regular na pisikal na aktibidad ay pinakamagandang regalo sa sarili. Oras na para bumangon at mag-jogging. Bago mo gawin yan, panurin mo muna ang Scientists Discover a Cure to Reverse Human Aging o i-click ang video na ito.